Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, March 20, 2025 at nag-up yung index natin o nag-red. Ay, nag-up naman siya 0.16% and net foreign buy ulit tayo, 166.8 million net foreign buy. Ayan. So hindi ko makita yung chart ni Instagrams natin kaya iram tayo ngayon kaya to Trade Asia, inaayos yata yung charting nila. Ayan, so kaya ganyan yung itsura ng chart natin for today's trading natin. So, namayagpag yung mga mining stocks, grabe yung taas. Nasa 6% yung ginalaw ng kanilang index. So, grabe no, panalo yung mga bumili ng mga mining stocks natin last time. So, lalaki ng galawan nila at dahil ang pinaka main reason natin dyan is yung gold prices sa global market is tumataas po siya. So, ang daming balita kay dito kay PX at saka kay EPX dun sa Twitter naman natin. So sila yung namayagpag for today's trading naman. Okay? So ito yung ating mga trending stocks. So wala na tayong global market issue, no? Wala. So wala akong masyadong makita pero parang mapula yung opening futures pala ng US market and then crypto. So sideways pa rin yung galaw natin. Okay. So dango na nga sa lisan natin tong si Converge. So meron na mas malinaw na na kandila para sa kanyang breakout. Kasi kapon parang nag-aalangan pa rin tayo na consider siya as breakout. Yung body breakout na siya, pero may mga weak pa kasi yung mga previous candles natin. Pero ngayon, ito sigurado na. So breakout siya 3.76%. And then ang maganda sa kanya, meron siyang 62 million net foreign buy. Ayan. So binomba si Converge natin. And then pero yung panalo ito, si the PX, so nag-up siya ng 11.54%. And then, meron din siyang tulak, 50.4 million net foreign by CPX natin. Ayan. So, binubomba siya. At saka si APX, hopefully nakasakay ka dito kasi medyo mas mabagal ang galaw nito kaysa kay PX. So, nag-up siya ng 5.73% and net foreign buy din siya ng 6.3 million. Si PhilWeb natin, nag-pullback muna. So, parang tori kasi yung mga galawan niya. Negative 1.45% and meron tayo 280k net foreign buy. PHA, so pangalawang araw na to, di ba, na medyo maganda yung kandila. So ngayon, namayagpag siya, nag-up siya ng 18.46%. So ayan, tinitik na rin. So hopefully yung ibang mga penny stocks pipitikin din for the coming few days. SPNEC, so good vibes pa rin to, no? Maganda pa rin yung galawan niya. So tignan naman natin mamaya yung chart. Nag-up siya ngayon ng 1.63%. And meron din siyang 17 million na net foreign buy. So dito sa markets natin. Yan. So medyo maganda rin yung chart na pinapakita nitong si SPNEC natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks for today's trading. So disclaimer pa rin guys sa mga kasama natin na nanonood ng channel natin. Yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. As usual, due diligence lang po kung anong gusto mong biling stocks. And then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers natin. So top line IPO na. So hopefully umabot tayo sa weekends. Pwede pa naman para sa review. So company reviews, check mo na lang yung mga previous reviews natin, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus basic PSE stock market studies natin. And then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Ayan, so meron tayong few videos na i-upload for the coming few days. Social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account or dito sa Facebook page para update ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market. Check mo na lang po. Tapos sa Twitter, hindi ko pa nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange ulit. So, Fed keeps rates steady. Ayan, sticks with rate cut forecast despite stubborn inflation. Kasi in-expect nila mas mataas yung inflation nila after ng April 2. Kasi magkikikin yung mga tariffs na ginagawa ni Donald Trump. Ayan. So wala pa yung summary yata ng market natin. Okay, wala pa. So ito na lang muna. So based dito sa galawan natin, mas marami ulit yung galawan ng mga
big caps na stocks natin kaysa yung mga nag-pullback for today's trading natin. So, nanguna is Converge. Ayan. So, kasi medyo, yan, malino na po yung breakout na nakita natin sa kanya. Nag-up siya 3.76. Si Monde, ayan, nag-response din. Nag-up siya ng 3.69. DMC, ayan. So, kapon nag-drop yata to, pero bumawi 2.78%. Emperador, ayan. So, nakita natin na green. Ano kaya ito? Maganda kayang i-trade tong si EMI. So, 2.01%, Meralco 1.55%, and then AGI 1.35%. So, nag-drop si BPI. Nag-drop siya ng 2.03%, PLDT 0.97%, Jollibee 0.88%, and the rest. Ayan. So, may na pa rin si Bloomberg, negative 0.83%. Okay? So, tingin tayo dito sa foreign funds sold, BPI, ACN, AP, FGen, CNPF, DNL, EMI, AJ, Costco, GGS, Ali, CPG, Robinson Land, Tel at saka si ICT naman. Foreign funds bought, BDO, China Bank, East West, Alter, FPH, Meralco, GSMI, AC, Aboites, Aries, Globe, Converge, dito Cebu at saka si Macro Asia naman. Okay, so mukhang nilalakad na yung IPO ni GCash. Tingnan natin kung gumalaw si Globe for the coming few days. Laki nito. Pinakamalaking IPO siguro to. So raising temporarily lower the minimum public float requirement for companies raising 5 billion or more. So, ang laki kasi nitong si GCash natin. Okay? So, yun, yung kanina, yung summary. And then, puro mining stocks nga, yung mga nakikita natin na pinupost. So, Ricky Rason digging up billions. Apex Mining Gold's empire just got bigger kasi nga tumataas yung presyo. Ayan, so yun yung pinaka-rason kaya nagtitrending yung mga mining stocks natin. So President Trump says India, China will be hit by reciprocal tariffs on April 2. Ayan, so handa na naman tayo sa volatility ng market pala natin in just 10 days, 11 days. Ayan, so magkakaroon na naman ng raise ng tariffs. Ayan, so rason, Apex Mining says 2024 profit jump gains boosted by high gold prices. Ayan. So hopefully meron pa para dun sa mga nahuli natin na stocks. So Alson's consolidated resources net income rises 11%. EEI, so nagkap siya 6 kapon to, no? 6%. Henry D. Antonio has acquired 20% stake in construction. Ayan, may bago. Oh. Hindi natin masyadong na nakita to. Construction giant EEI through a management buyout from RYM Business Management. Ayala Corporation has signed his first yen-denominated loan deal equivalent to 200 million US dollar. Tapos ito nga, laging gold. Laging gold yung sikat dito sa post natin. Spot gold hits record high above 3,050. So, tignan mo yung chart niya. Oh. So, all-time high na all-time high si gold. So, maganda talaga bumili din ng mga alahas, no? Kasi tumataas yung yung value ng ng gold natin. Okay? So Asian copper stocks rise as metal reaches highest level since October. Ayan. So kaya mining stocks yung namamayagpag for today's trading natin. Ayan. So kanina umaga, ang dami pala ng blue chips na na gumalaw kumpara sa mga red na blue chips natin. PXP Energy increases stake in Forum Energy to 97.88%. OCR nominated daughter to ABA board. Ayan, paparamdam si ABA. Primex partners with Dusit for new Green Hills Hotel. Okay, ito yung mga ex-date natin, no? March 21 plus Jollibee, preferred shares to, no? Tapos si Crown. FNI reported 51.8% decrease in net income. Bakit? Tumataas yung yung presyo ng mga metal niya. So mahina yung earnings na ni FNI natin. Ayala announces share buyback ulit. PLDT through its subsidiary Bitro Incorporated has partnered with Nokia to enhance data center solutions, URC, targeting a recovery in sales volume and market share. Ayan, pa-recover naman na yung price niya. Tapos si ABA ulit. Ayan, si Bulan Master receive approval from the Securities and Exchange Commission to establish a new subsidiary focused on expanding its real estate portfolio in Visayas and Mindanao regions. Kasi ang plano nga niya, merong tututok sa Luzon, di ba? So kaya, yan, hopefully makatulong na sa price action ni CLI. So Globe,
PSE lowers IPO requirement. Okay. Tapos share buyback ni Ali in progress. Okay. So, ayan. Fruit, Robinsons Retail, Costco, Robinson Land, Ali, at saka si AGI. So, ongoing siya. Dow jumps 500 points. VIX falls 8% as US stocks rally on Fed rate cuts. Hope. Pero hindi nga. Ayan. So, baka mag-drop to. Ayan. So, ito yung mga IPOs natin, mga REITs. Ano pa? US stocks rally, VIX tumbles after Fed holds rates steady. Pero kanina, napansin ko is mababa. Gold prices rise to new record high. Ayan, congrats sa mga traders natin sa future, dito sa mga gold. Ano bang tawag dito? Na category. May category itong mga to, mga metal products natin. And then kagabi is okay naman yung galawan ng US market natin. Okay? So yun po yung mga balita na nakalap natin for today's trading. Puro mining stocks yung pinag-usapan talaga. Ayan. So patalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guides sa trading po sa Philippine markets. I-check nyo na lang po to. So pwede kayo sumali sa trading group naman natin. Ayan. So next, ayan, di tayo gagamit ng Investa. Hindi updated yung yung chart Investa. So tingin ulit tayo, balik tayo dito kay to trade Asia Prime. So based dito sa Galawan, 6,323. So doon pa rin tayo sa resistance area. So 0.16% and mas malakas yung foreigner, 57%. Foreign, 43% lang yung local. So meron kasi tayong 166.8 million net foreign buy. Okay? Converge and Monde yung namayagpag dito sa listahan natin at mining stocks. So sino sa mga mining stocks? Pwede. So based dito sa mga mining stocks natin, si PX, si AT, APX, Nickel, BC at saka si BCB yung namayagpag. Ayan. So percent change, 80 at saka PX yung nauna. EPX is 5% lang siya. Okay? So yung pinaka-winners dito sa market natin. Dito naman tayo sa maramihan. Sa blue chips pala yun. So based dito sa Galawan, sino mga nauna dito? Yung may volume May volume sa infra. 2.30%. Laki no? So 2.2 million yung volume niya. Hanap pa tayo ng iba. Si PHA, 500K lang siya pero lakas naman si pa. 18.46. So mga penny stocks pa rin nagagalawan na iba na. 13% si AT, 11.5% si PX. RCI, bumanat din to kanina. So 7.5% sa closing. Si APX, 5.7. Puro mining stocks. Si Apo, 5.6. Si MA, saka MAB na naman. So 5 saka 7%. Tapos Converge sa big caps, 3.76%. STI, nag-up din pala. 3.7%. Monde, 3.69%. Sa losers naman, sino ba yung nag-drag ng market natin? Hanap tayo may volume. EEI, nag-drop na siya. Ang laki naman ng drop ni O dahil doon sa balita na yun, negative 14%. Okay, laki ng drop niya. NRCP, minus 11%. Di rin naman si SCP natin. Okay, sino pa yung may volume dito? Mga penny stocks yung iba eh. So ito, si AP, minus 4%. Dividends yata ito eh. May dividends na binigay. Double Dragon, minus 3.65%. Okay, so ito yung galawan sa mga big caps natin. So silip tayo dito sa charting. Ayan. Hindi bago ulit ako dito sa charting natin. So ganun pa rin no, hindi mo masyadong nagbago yung yung galawan. So 0.16%. Okay, so lagay pa rin natin yung resistance is ayan, kailangan ko pala magbago ng lines. Malaki masyado. Dito tayo. Okay. So 6,350. Pero hopeful pa rin tayo kasi nga meron pa rin naman, meron pa rin tayong net foreign buy na nakikita dito sa galawan ng markets natin. Ayan. So kasi meron pa rin tayong 166.8 million na net foreign buy po. So nandiyan pa rin yung mga foreigners natin. Pumapasok sila pa konti-konti, hindi masyadong obvious. So okay pa rin, visible pa rin yung bullishness ng RSI at saka yung ating MACD formation. So pare-pares pa rin yung direction na pinapakita naman nila. Okay, so nakita na natin yung mga winners at saka losers ng market. So punta tayo dito sa global market. So silip tayo kung anong galawan. So yun nga, malakas yung closing.
kagabi dito sa US market pero ngayon bigla nag-drop oh. So ibig sabihin ayaw niya ng nung steady na rate cuts. So wala na bago sa interest rates. So S&P futures minus 0.66, Dow futures minus 0.46, and then Nasdaq is minus 0.91. Mukhang laglagan ulit dito ah. So nanguna na yung European stocks natin, malamang sa ano pa to by after 2 weeks. So mas malaki pa yung drop na kasi may mga tariff sila, di ba? Tapos sa Asian markets, maliban kay Hong Kong na nag-drop ng 2.23%. So the rest, KL nag-drop din siya. Pero the rest is malakas yung bounce. So sumabay din sila sa galawang kagabi ng ating US stocks. Okay. So based sa Bitcoin naman tayo, crypto, ayan, laglagan. Pero nag-up pala siya, oh, nag-85K na siya. Oh. Hindi ko napansin to. Nag-85K pala. 83K, di ba, nung nag-uusap tayo ng mga past few days. So, okay. Maganda yung Bitcoin natin. Pero yung chart, pababa. So, profit taking siguro yan. Ethereum 1.9K, XRP 2.47, BNB 635. Kanina, umakyat si Sol ng 6% din yata. Pero, ayan, nag-pullback din pala. Okay, so majority naman ngayon is maganda. So nagberde dito sa cryptos natin. Pero yun nga, nagkakaroon na siya ng ongoing yung kanyang profit taking naman. Okay? So, okay, mukhang may na pa rin yung yung crypto natin. So balik tayo dito sa chart. Ayan, bago ako ngayon. So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Converge. Okay. So finally may big caps na tayo na nagkakaroon ng trend sa mga breakouts. Ayan. So ilang araw ng maganda pala yung volume nitong si Converge. Mas kita dito kayo kay 2 Trade Asia natin. So ayan, tuloy na yung breakout natin sa kanya. So on the way na tayo sa 20 pesos. No? So lagay ko na 20 pesos na. So naging good catalyst yung yung lumabas na kasi yung earnings nitong si Converge, di ba? So yung nabasa natin sa kanya from the past few days is kumita nga siya ng 18% sa annual income. Kaya medyo may confidence ulit siguro yung mga traders natin sa kanya. Binobomba siya ngayon, no? May volume na lumalabas dito kay Converge. Ayan. So hindi naman ganun kalakas yung galawan natin sa kanya. So based dito to Trade Asia Prime natin bago ako sa mga pinag-uusapan natin. Ayan. So meron siyang 3.76% gain and meron nga siyang 62 million na net foreign buy dito sa markets natin. Ayan. So medyo maganda yung pinapakita nitong si Converge ICT. So hopefully umabot nga sa 20 pesos bago siya magkaroon ng pullback kasi normally yung range ng trade niya is maabot siya ng mga 10%. So sakto lang siguro kapag umabot tayo bago siya magkaroon ng 20 pesos. Ayan. So nasa bullside na tayo ng galawan ng kanyang market. Ayan. So last time kasi dito lang sa gitna, di ba? So sideways siya. Ang tagal din niya nag-sideways eh. So at least hindi ka talo dito, no? Hindi ka gaya ni na ASN. Ano ba yung tsura ni na ASN? Yun yung mga kasabayan niya last time eh. So laglag pa rin si ASN natin. Okay? So yun na lang muna. So optimism sa earnings yung nakita natin na catalyst para kay Converge. Next. So, yung ating mga mining stocks, yun na yun ha, yung catalyst natin sa kanila is yung price ng gold is umakyat. Ayan, panalong panalo to si ang laki na. Ayun one bagger na si PX natin 104.62. Grabe, taas. Tapos overbought siya tagal na overbought. Tapos diretso na umakyat yung price action natin sa kanya. So 7.5 Okay. 7.5 na lang yung next na target nitong si PX natin. So, bullish pa rin. Ang laki ng volume niya. So, bullish na bullish. Yung ating RSI, uptrend. Hindi pa siya hindi pa nagbo-broken yung uptrend ng RSI. And then, uptrend din yung MACD formation. So, balik ulit natin yung extended Fibonacci natin. Silipin natin yung galawan niya. So, sakto ba? Meron ba dito? Wala, no? So, pinapakita niya is 8. Pero dito muna tayo, 7.5 based sa Fibonacci numbers natin sa kanya. So, sakto ba? Okay, so parang dito yung gusto niya. So anyway, parabolic na yung galawan. So watch out na lang. Kung meron kang PX is congrats po kasi naka 100% siya in 1 month. 1 month, no? 1 month na galawan natin eh. So, kalahin ba naman, dire-diretso yung galawan nitong si PX. So, ang pinaka-support natin sa kanya, MA9 or dito sa breakout area which is
Siguro dito sa mga around 6.5. Ayan. Congrats ha. So, kung tataas pa yung ano, yung presyo ng mga gold products natin, yun na lang bantayan natin. May push pa tayo until Friday, no? So, tignan natin kung until Friday yung galaw natin yan. Okay? So, yung isang mas mabagal na version ni PX is si EPX natin. So, for today's trading, so balikan ulit natin to. Saglit, di ko pala nabasa si PX. So, basahin muna natin si PX. So, malakas siya, 11.54%. And, so, ito nga nakakapagtaka sa kanya, di ba? So, binomba na rin siya ng foreigners, 50.45 million net foreign buy. Saglit. Balik tayo kay PX ulit. Wala yung ano, no? Wala yung mga earnings dito. So, hindi natin makita yung ano, kung gaano kaganda yung earnings ni, ano, ni PX natin. Wala. So, hindi lumalabas dito kaya ano, Instagrams natin, rather, to trade Asia natin. Okay, so nag-breakout din si APX natin. Parabolic na rin to, no? Pwede rin siguro consider to, parabolic na rin yung ano, yung galaw natin, no? Yun, so sakto, no? So meron siya resistance sa 5 which is psychological naman siya, di ba? So meron ba? Actually mataas pa eh. 5.37. Okay. Sagad ko na ha, kasi maganda yung ano eh, yung galaw ng market natin. So 5 or 5.3 no? 5.3 based sa Fibonacci levels natin sa kanya. Ayan. Kung trend ang pag-uusapan, para may trend na pinapakita si ano, Apex natin, clone natin to. O parang sagad yung ano, yung chart natin. Anyway, ayan, nag-overbought na siya ng konti. Hopefully meron pa no, para makapagtipi tayo ng ano, maganda-ganda dito. Ayan, so nasakyan din natin tong si ano, si APX. Pero konti lang kasi hindi natin inaabangan ko si ano, mag-pullback si APX pero ayaw. Diretso talaga yung galawan niya. Okay? So, ganyan na lang muna. So, currently nasa resistance pala siya. So, kasi 5 pesos, di ba? So, tingnan natin bukas kung mag-shoot up dito sa 5.36. And then, hopefully, cross fingers tayo kina APX at saka CPX. Hindi tayo magkaroon ng Friday, sale on Friday, di ba? So normally, pag medyo malakas yung stocks o maraming kumita, nagbibenta sila ng Friday naman. Okay? So bullish tayo dito kay PX at saka APX for the short term habang sumasabay yung galaw ng global prices natin. Next, PhilWeb. Okay, ano ba nangyari kay Web? Hopefully, hindi masyadong malaki. Na Dow G, ayan, nag-Dow G. So, nag-resist, nag-double tap ng konti yung candle natin dito sa 3.5. Kailangan hindi natin maano to eh, ma-disregard na talagang ano eh, bombahin yung mga stocks natin. Okay, so pwede rin ba to? Parabolic. Parabolic din kasi eh. So, pwede rin yan. Basta parabolic yung ano, yung chart natin. Pwede yan. Okay, so sakto siya sa 3.5. Pag maganda sipa niya bukas, 3.8 na. So nasa yung pinaka-support niya? Dito sa wala tayong ayaw. Ay lumabas ng ano, anong indicators na. Ayan. So, yan. Tapos, ang pinaka-support. Lagay ko na lang dito, ah. So, 3.1. Kasi malaki yung season ng ano eh, ng candle natin sa kanya. Okay. So, late naman ang range natin. Pero malaki yan, ha, yung range na yan. Okay. MA9 pa rin naman. Pwede nyo abangan sa MA9 yung mga gustong mag-follow the trend or kung gusto mo. Pero kung may retest tayo bukas sa 3.1, maganda na yan para mag-form siya ng flag. Parang yung ginawa niya dito last time. Ha? Nag-flag siya. So, tignan natin kung magkakaroon din siya ng flag formation din dito sa area natin na to. Ayan, nagpo-pause siya, di ba? Bago umakyat ng medyo malakas. Ayan, tingnan natin. Kasi undecided yung ano eh, yung candle natin for today's trading. So based dito sa galawan, negative 1.48% and 280K net foreign buy. Okay? Next, PHA. Bakit nga ba nabuhay itong si PHA? Wala. Siguro galawan ng ano ng penny stocks talaga during this time. Ayan. So, panalo yung ano nakapwesto ka. Hindi siya masyadong obvious eh. Or siguro nagulat din yung karamihan dito. So, tignan natin sa 5-minute chart. Basag-basag yung chart natin. Pero parang normal naman yung ano, yung pinakitang trading ni ano, PHA natin. So, nag-close the gap pala siya. Okay. So, after niya mag-recover, nag-close the gap tayo. So, resistance. Okay. Sige, taas natin ng konti. 0.16.
So wala tayong balita. Ewan natin kung may balita tong si PHA. Kasi yung last two candles natin, green siya, di ba? Hindi niya kaya dito sa drawing natin. Okay. So, ganyan. So, anyway, potential 0.16 bago siguro mauntog itong si PHA natin. Kung wala naman siyang catalyst, pwede mag-pullback for private trading. Or pwede rin, kagaya nito, may ugali din kasi siya na, na nagkakaroon siya ng 2 days na pump bago siya magkaroon ng pullback. Okay, so watch out na lang doon sa mga mahilig sa penny stocks. So, nag-up siya is 18.46%. Pero malit lang kasi yung volume eh. 500, total volume is 576,000. No? Ayan. So, yung total volume niya. Ayan. So, ganyan na lang. Pwede naman eh. Yan yung pinaka-trend ng channel natin. So, watch out na lang. Medyo malapit na. Tapos, si SPNEC, so lumalabas pa rin kasi yung news niya doon sa doon sa backdoor listing, di ba? So lagay ko muna yung resistance sa 1.3. Nagugustuhan ko din yung galaw nito kasi may pagsalo sa sa MA9. Tingnan natin kung tama yung hinala natin na 1.3. Yung potential pa na pwedeng untugan ulit ni SPNC. So medyo nakawala na siya doon sa inverted doji na, di ba? After mag-inverted doji talagang nagpo-pullback madalas yung stocks or bearish engulfing candle. So meron naman siya nabuo na trend. Tingnan natin kung aabot siya sa 1.31 until next week o kung bukas kung meron siyang volume na ipapakita. So based dito sa data ni To Trade Asia. So nag-up siya ng 1.63% and meron siya net foreign buy. Ayun, malakas din, no? 17 million net foreign buy. Okay? So, yun na lang muna yung ating galawan dito sa market. So, meron pa tayong 1 day. Hopefully, hindi naman buhos. Kasi onti-unti lang yung pumapasok yung foreigners, okay, bullish, laging berde yung kandila, pero pa konti-konti lang naman siya. Wala pa siya masyadong spike. So, siguro yung pasok na next na 1 billion, yun na yung magpapabreakout sa atin sa 6,350 or 6,400 level naman. Okay? So yun na lang muna. At least good vibes pa rin naman yung yung galawan ni PSE Market. So yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to. Wait mo yung vlog natin. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.